Okay, magandang hapon. Kasi sa amin kasi hapon ngayon. Shout out po sa ating mga suki po na walang tigil ho sumuporta sa ating YouTube channel. Marami po salamat sa inyo. Ingat po tayo kung saan man po kayong panig po sa mundong ito. Kagaya ko ho, ang karamihan dito ay nanonood ay mga OFW o kaya nasa mismo sa Pilipinas. Ingat-ingat po tayong lahat, lalo na sa mga trabaho natin. Ingat-ingat ho tayo, lalo na ho dyan sa may bandang Israel at saka itong isa pang kinakalaban nitong Israel, itong Iran. Yun sa may Israel kasi maraming mga Pilipino diyan. Ingat-ingat po tayo. Sana ligtas ho tayong lahat diyan. Masakit man sa atin na kapwa OFW natin ay nagsasapir. Ito na ay yung pag-usapan natin ngayon, itong bangayan ni dating sabihin natin to dating sabagay, dating to siya maestra, itong si Franz Castro at saka itong si BP Sara na matagal na pala talaga tilong hidwaan nila. Noon pa to? Dekada na ang kanilang awayan. Hindi lang politika, nagiging personalan na ho ito. Kasi di ba tinawag to ni Franz Castro to si BP Sara na pusit nung panahon yung sa mga budget hearing. Tinawag tong pusit ni Franz Castro itong vice presidente. Mukhang para sa akin doon ay maestra ka pero hindi yata siya naisip yung dapat anong manner ba na ipakita doon sa vice presidente. Vice presidente yun kahit papaano kung mayroon mga kamalian yan pero binutuho ng mga tao yan na 32 million. So dapat ho yung mga ganong kasing tawag ay nasa publiko pa, nasa hearing pa. Mukha yatang below the belt na ho yung pagkasabi no ng pusit nitong si Franz Castro. Ito na nga, may interview sa dito kay Jojo A. Although itong interview na to ay medyo boring. Kahit ako dito naburingan ako nito. Ditong video na to may comment ako nito. Naburingan ako sa interview ni Jojo. Artista to siya dati. Kaya lang no choice ako na dapat balang panuurin ko kasi dito ko na ang tagal na pala talaga ng bangayan ni Franz Castro at saka nitong mga Duterte noon pa. Pakinggan natin kung anong mga laman ng kanya mga sinasabi dito kay sa boring nitong host na si Jojo A. Hindi ko type to siyang kaya lang interesado ako sa mga sinasabi ni Franz Castro na grabe talaga ang kanyang alingit-ngit sa mga Duterte. Malaman po ng buong Pilipinas yung tungkol Ayan si Jojo A daw. Confidential funds. Yan. So Ayos among other things, kakrubata, naka-Amerikana. na parang contented Host na host ang dating. Sa kung ano-anong bagay, balitak. Pero sorry na lang ha, Jojo A, di kita rap talaga ha. Nagiging host. Welcome on the program, Rep. Should I say Senator or Rep. Paano magitawagin mo senator? Yan, di naman nanalo yan. Tangi ka talaga, gago. Thank you, Jojo A, at sa inyong programang Politika All the Way. Nakapanood din ako na ilang mga episodes nito. Kaya talaga very exciting. Oh, thank you. Kahapon ho ito, May na natutunan interview. ako sa'yo ngayon Graduate ka pala ng political science. Political science. Yes, so fan mo ako, no? Fan mo ako sa That's Entertainment kay Kuya Germs. Well, actually, it's one of my, I'm a frustrated lawyer. Yun, let's just put it that way na lang, no? But anyway, I'm very happy and honored that you're here. Dahil, one, you started off yung confidential funds. Yes. And it's very intriguing also na ikaw lang yung talagang parang nagkaroon kayo ng head-on pa, lock horns ni BP Sara, no? So, let's talk about that muna. The impeachment. Because malapit na yan mangyari o mangyayari ba yan? Well, very frustrated na ako ngayon, dahil hindi na nga itinuloy when we submitted nung February 5, Okay. yung impeachment complaint. Right. Kasi nakalagay sa Constitution, dapat forthwith, immediate, Yes, dapat forthwith, na yes. tinalakay. Kaya lang nalungkot kami doon. Ngayon, supposedly June 2, babasahin yung articles of impeachment against VP Sara. Pero iniatras na naman at the last day ng 19th Congress. Oh, June 11.
Yun na yung last day namin eh. Yung last year nyo. Pero, Kung, why is this so? Bakit kaya ganun? Ano Well, nakikita mo? siguro nagkakaroon dito ng negotiation. Nagiging nagiging negotiation pa 'yon na ginawa ginawa ni Chis Escudero na ibinalik yung impeachment sa House of Representatives. Anong power ni VP Sara dito sa negotiation? Although nakikita na natin nga si VP Sara mayroon na siyang 16 na mga abogado na dipinsa. Pero ito yung sinasabi niya ng na negotiation. Sino tinutukoy niya may negotiation na nangyari? Anong ibig sabihin nun? May negotiation si VP Sara sa Senado na wag niyong i-delay niyo yan. Mali yata. Parang nakikita ko, political Political negotiation, maneuverings. maneuverings. Oo. Kaya Lahat talaga naman yan eh. nakakalungkot Bakit yung pag-impeach niyo? na parang Political naisasabit mo. talaga yung usapin ng transparency and accountability on for political officials and employees, mga ganun. Paano nagsimula yan kung yung nalaman mo about the confidential funds? Kasi actually parang dyan na-rock din yung world ni VP Sara no? Yes. If it's even For your information, Jojo nagkaroon na kami ng conflict ni Ayan siya. VP before I became a congressman. really? Yeah, when I was a secretary. Teacher ka pa? Yes, when I Teacher was pa a kayo nun? teacher. When I questioned during her mayoralty, that when I questioned na bakit napakalaking city ang Davao City hindi binibigyan ng local allowance ang mga teachers, unlike Quezon City, Makati and other cities. So doon nagalit siya sa akin. Nagalit siya. Okay, patuloy muna tayo dyan. Doon pala nagsimula ang kanilang bangayan doon sa kinuwestiyon niya na bakit ang Davao City hindi katulad ng dito sa may NCR na may mga allowances ang mga magtuturo pala diyan, ay mga maestra, may mga allowances pala sa mga LGU, no? Parang mayroon nga siguro kasi ang alam ko sa mga pulis din sa may NCR, mayroon ding mga allowances yan sa local government. Kasi ang alam ko na nabanggit natin ni Yorumian na ang Maynila nagbibigay din sila ng allowance sa mga kanilang mga pulis. Hindi ko lang alam kung magkano ang eksaktong halaga doon sa kung anong klase mga allowance, pera ba o mga uniforme ba o mga ganyan, mga pabigas-bigas. Hindi natin alam yun kung anong talagang mga allowance ang binibigay nila dyan galing sa local government. So, ito yung sinasabi niya ay hindi daw, doon nagsimula ang kanilang hindi pagkakaintindihan kasi nagalit si VP Sara doon sa kanyang tanong o kaya mga tanong na bakit ang Davao City, na mayaman na naman din ang Davao City, bakit hindi nagbigay ng mga allowance doon sa mga maestra. So nagalit si VP Sara. Doon nagsimula ang kanilang away-away na lang, ang kaguluhan nila. Hindi lang si VP Sara ang naapektado nito, lahat na ng mga Duterte nitong away na to kasi gawa nitong sa impeachment na ang pasimuno talaga nito si Franz Castro. At hindi ko rin maintindihan hanggang ngayon kasi ito siya, convicted na nga to, may kaso sa nakabinbin pa ngayon sa Court of Appeal na nakaapila, hanggang ngayon wala pa ring resulta. Frustrated din kami na nanood dito sa mga ganito, may mga kaso, samantalang yung iba dyan na disqualified na lang sa COMELEC dahil may mga kaso. May mga atraso din. Ngayon, ito si Franz Castro, bakit ito? Hindi din to dinisqualified noong pagtakbo ng senador. In fairness 3 million nakuha nito nung kumandidato ng senador. Sino mga bangag din ang bumoto nito? Di ko lang talaga maintindihan kung bakit ang mga bangag na gustong binuto pa to si Franz Castro. Although nabanggit ko na to noong nakaraan ko mga vlog. Swerte naman ito. Kahit pa paano, hindi niya katino-tino ang pag-uutak nito, ay binoto pa rin ng mga taong 3 million na hindi ko kuya maintindihan.
tinatag niya na ako. Talaga? Simula pa lang noon, oo, medyo matagal na, 2012 pa yata yun or 13. So, Kaya mayroon na talaga siyang meron na kami lamat. Tumpuwa siya. Kaya talagang meron kami history. No? Tapos itong impeachment, itong confidential funds, when we are scrutinizing the budget for, I think, 2023, budget for 2024 rather. So pinag-usapan ng 2023. So nakita ko dun sa 2022 budget na wala talagang item for confidential funds na 125. Diba? Alam mo yung constitution. Yes. Pag wala sa item ng GAA, hindi pwede ang na magic. So nagkaroon ng 125 million. And then, nakita namin sa mga documents na in-spend yun for 11 days. No? After makuha yun ng December, mid-December, in-spend yun hanggang December 30 or 31 for 11 days. 11 days lang talaga niya. Yes. So, if Akala ko nga 19 days When we look at the document, 11 days talaga. So if you break it down, more or less, mga nakaka 12 million, 10 million a day siya. Ganun ba? Oo, No? mga ganon, oo. If Mga 125, 11, oo. if my math Kaya would- talagang, would make- talagang very shocking, no, na gumastos ng ganon. Tapos, unconstitutional pa yung, wala talaga sa budget yun. Kaya, pero- right at that, Yeah. in time na yun pa lang, nung 2023, nung binulgar natin yun, sabi ko na, pwede tong impeachable offense. Oh, Yes, 2023 at okay. sinasabi niya yun. Yes. Laging sinasabi ni Sara Duterte na, ayun si Franz Castro, talagang gusto talaga akong i-impeach niya noon pa. Misuse of public funds, no? Yes, so, and betrayal of public And trust. betrayal of public Oo, trust. betrayal. Pero kung, di ba yung, ito naman, for you taking everything into consideration, the political of it, di ba in the GAA, or no, wag na GAA, di ba ang kanilang ahensya entitled to some degree for confidential funds? Ito na ngayon, itong pinagkukwentuhan nila, ito yung sa GAA. Ito yung GAA na 2024 hanggang itong 2024, tama, na budget na bakit wala sila ditong imik? Nung nung mga previous pa to na 2022, sinabi niya 2022 hanggang 2023, doon to nagsimula ang kanilang bakbakan sa pag-usisa doon sa sa mga budget na wala nga daw sa GAA, pero nagkaroon ng 125 million. So ito yung ginagamit kasi ni BP Sara noong time na yon ay dito sila nagalit ng itong mga Makabayan Black kasi yung pera na yon sigurado yon pinupulbos ang mga kasabwat ni Franz Castro na mga NPA, kaya doon siya nanggalaiti ng husto dito sa sa mga Duterte. Yung sinasabi nga red tagging, totoo naman red tagging talaga kasi yung mga bata nga na kinuha nito sa may Talaingod, may kaso rin to. Hindi pa to ngayon bumuka kasi nga mahirap talaga kasi kakampi nila ngayon ang administrasyon. Kaya ngayon, itong kaso ni Franz Castro natutulog lang. Pero pag nakasita sa kay BP Sara ngayon, akala mo kung sino. At least kay BP Sara na ito na tumatakbo na. Pero yung sa kanya, tingnan natin to kapag ito na naman magising kanya. Pag natapos tong termino ni Bongbong Marcos, magising to. Tingnan natin kung saan na naman siya magtatago to, na iiyak na naman siya dito. Entitled to some degree for confidential funds. Ang Kasi sabi nila, hirap sa ang politika talaga sa presidente, Pilipinas. Ang OP may confidential funds. Ang VP office may confidential funds. Yung ibang mga ahensya natin, miski ang PNP, may mga confidential funds. Wala dapat. Wala dapat. Kasi panahon ni Leni Robredo, wala siyang confidential funds Yung previous presidents, vice presidents, mga minimal lang. Pero hindi dapat kasi wala naman silang function na... O bakit wala dapat? Kay VP Robredo sabi mo wala. Nung mga previous, mga minimal, bakit niyo yun tinanong? Bakit niyo yun inusisa kung saan napunta yun?
At ito yung mga ano ngayon, yung sa mga PNP, ba't din yung inuusisa din yan? Diyan lang mali, diyan lang talaga ang question sa mga taong bayan kasi mukhang pinipili lang talaga niyo yung si VP Sara. Bakit yung kay VP Sara lang talaga ang inusisa nila na saan yung napunta yung confidential fund? Put me in the know ko, ha? Ito mga ganyan ba? Like, for instance, yung OP talaga meron confidential funds. Na? Meron sila. Para sa amin sa Makabayan, dapat wala Dapat din. Tingnan mo. Office of the President. O para sa amin mga kabayan wala din. Bakit din ninyo hanapan din ang liquidation itong kung saan napunta yung confidential fund ng Office of the President? Bakit kay VP lang talaga? Dito yung mga tao ito. Yan ang tanong eh. Kung talagang sinasabi mo kanina transparent, bakit ngayon hindi mo lahat halongkatin yan, i-transparent lahat para malaman din namin kung saan talaga napunta. Hindi lang yung Office of the Vice President lang ang kanyang halongkatin. Yes, oo. Is it the discretion ng OP to give the Di lang Vice kasi nila President magtanong bakit din yung halongkatin lahat? Tanungin mo, Joji eh. discretionary or paano ba? Kasaburing mo magtanong eh. Tanungin mo. Parang napayagan. Napayagan? No, ng DBM. So, lumalabas, mabait pa si BBM, binigyan siya ng konti. Parang nag-cause din siya ng nag-cause din siya ng permission para magkaroon ng confidential funds. So, yun yung nangyari doon. Ang hirap pa man din naman. Pag mga teachers and professor pa man din ang iyong mga kalaban talaga. Naalala ko tayo, kaya love na love ako ng mga teacher ko nung araw, sip-sip ako Dapat sumisip-sip sila sa iyo kung di ba? Sip-sip ka nga kay Franz Castro ngayon eh. Teacher ko, talaga? Oo, Paano doon po sa ba kayo, Kong? high school math. Ha? High school math. I taught Geometry, algebra, algebra, statistics, trigonometry. all mathematics. All mathematics, ha? Including yung yung higher math. Oh, grab. Ang alam ko lang na math na lagi ko sinasabi sa teacher ko, salamat. Yun lang lagi ko sinasabi sa Hindi teacher, mo patawan, salamat. kurni mo. Puro ganun lang ako nung araw. Okay, so, do you think the of the judges, Puri mo patawa. yung nakikita yung bagong set of senators natin, will be good for the impeachment or it's not going to be too good for the impeachment? What do you Well, doon sa na medyo nakaka-worry nga no? Kasi may mga nagpapahayag na ng bias for the Vice President regardless of dun sa mga documents, mga witnesses na ipapapresent pa lang ng mga prosecutor. So medyo nakakalungkot. Kaya umaasa kami dito sa yung taong bayan. Radyo A, yung kailangan kumilos ang taong bayan. Kasi katulad ng panahon ni Erap, di ba? Tinatakpan dati yun mga document ayaw ilabas. Pero kumilos ang taong bayan dyan. Kaya Putulin mo na kita nga. Nagnganga kaya taong bayan na naman ang pinagbintangan mo sa akin mismo. Hindi yan. Kasi ganito lang Franz Castro. Hindi taong bayan ang gustong ma-impeach si VP Sara. Kayo mismo. Kung taong bayan yan, di yung pagbalik ng impeachment doon sa House of Representatives, taong bayan wala na umalsa na noon. Kayo lang naman umaalsa, hindi naman ang taong bayan eh. Pagbintangan mo ang taong bayan na na yan ang bandayan nyo, baka magalit ang taong bayan. Bakit nanalo ang mga kandidato na in-endorse ni VP Sara? Kung taong bayan talaga ang ang nagtawag nito, kung taong bayan talaga galit sa mga Duterte, bakit nanalo? Bakit hanggang ngayon ang mga Duterte nandiyan pero sinusuportaan pa rin sa taong bayan? Nakita naman natin kung sinong-sinuportaan ng dumaang eleksyon. Dapat nga ang mag-number 1 noon itong administrasyon kandidato, pero sino nag-number 1? Sino nag-number 2? Sino nag-number 3? Hindi sa kanila. So taong bayan ba rin ang anuhin mo na mangyayari ulit yung nangyari kay Irap. Iba yung kay Irap eh. Ang mga tao nun, iba yun noon kaysa ngayon. Galit kayo sa mga Duterte at takot kayo makabalik sa posisyon. Yun lang ho yun. Kasi kayo, pulbos kayo ulit. kumilos ang taong bayan dyan. Kaya Hindi. kung yan ang mangyayari ngayon, at titigilan nila yung paglabas ng mga yung truth, yung mga documents, yung mga witnesses, pwedeng takutin din yung mga witnesses dyan later on, di ba? Bakit? So, Paano takutin?
yung last recourse na talaga. Ang pakiramdam ko kasi dito kay ngayon sa itong impeachment ngayon, parang ang lang guys, napaka-powerful ni BP Sara. Hindi talaga kasi ang administrasyon Bongbong Marcos Saan ang puwersa ni Sara Duterte ngayon? Ang House of Representatives hindi sa kanya. Na-impeach nga siya diyan Ngayon sa Senado, di pa rin sa kanya ang diyan. Pero tinitingnan pa rin sa mga senador kung ano ba talaga ang nangyari niyan. Huwag mo kasing dahilan yung mga taong bayan talaga. Yung boses ng bayan. The boss ng bayan. Boses ng Nakakatuwa akong is, I can sense the charm of a teacher still with you, but the feistiness is there, no? In fact, naalala ko, pati si PRRD, nagkabanggaan din kayo niyan di ba? Yes, oo. Yes. Yung bang... Ang boring talaga nito. Yung the way you talk to him is at one point is para bang nagkakaroon na siya ng... Nakakasense din ako na para bang naiinis siya na wala rin siyang magawa, no? Did you have a prior also engagement with him? Ay, wala. Wala akong personal. Wala naman, ha? Hindi ko rin siya na-meet personally, except for yung SONA, no? Yung ilang SONA rin, no? Ilang SONA yung Jojo na talagang yung panahon niya, 2016 hanggang 2022, di ba? Tiniis namin yun ng mga red tagging, yung mga... Doon ko lang siya na-meet. Pero pinagbantaan niya ako noon grave threat. Noong nangyari na yung Walang kaso. natin Hindi ka nag-file ng kaso. confidential funds. No, noong panahon na talagang namumroblema na si BP Sara, yung anak niya, tungkol dyan sa confidential Great funds na yan. threat. You actually went to court for this. Threat. Kasi in social media, dati meron pang SMNI. Yes, In social media, panahon pa yun. Kayo kasi napasara ng pagdating SMNI isa. ko, dahil namatay si tatay. So, in-rape threat niya ako doon sa program niya. So, Tatay siguro si Siyempre, Zuma Season. takot ako dahil nasa kanila yung mga resources, yung pera, influence, di ba? Pero sino ang magtatanggol sa akin kundi sarili ko, di ba? Kaya talagang nilakasan ko ang loob ko sa tulong din ng ating mga support na mga lawyers na mag-file. So, nasa DOJ for review. Okay. So, medyo, pa rin to follow na lang yan ang pag-uusapan natin. I just need to, lang this one, because there were also charges against you and some of your friends and colleagues and, fighters in government, fighters with you. Yes, si Satur. Yes, si Satur. Tsaka walong Ocampo. teachers. Yes, no? Yung mga kasama nyo in your cause. Yes. You were charged with... Other form of child abuse. Yun. yan. Yun yung... You were charged, but of course... Yung sa Talaingod, nabanggit ko kanina. Resolved already? Well, na-convict ako na lower court. So, it's Lower court. lower court. So, nag-appeal ako sa Nag-appeal kayo? CA. Ngayon, nasa So, nasa Court of CA, Appeals Court pa. of Appeals. Okay. So, yun And this kaso. was... Sinabi niya, the conviction, convicted siya. Was given during the time of the former president. Hindi. 2020, 2023 yata. Hindi na. Hindi na. Kay Oo. BBM na. Oo. Kay BBM na. Ayun Pero na. yun, yung korte nandoon sa Davao Region. Na may Davao influence ang mga Duterte. Duterte pa rin. Well, sige. Duterte pa din. Anyway, No the choice. reason why we're talking about this is because naalala ko lang talaga that you were one of those during the impeachment na talagang hindi pa you're just saying it as it is, you're not sugarcoating anything or anything, you're just sticking to facts, and admirable naman yun, no? Kasi meron tayong ibang mga nakikita doon, hindi lang naman akong nakikita ko rin sa mga comments ng ibang mga tao na parang they're there to they're there Mayroon ako iniintay na too babanggitin political nito. about the whole thing, no? Ikaw, you're just sticking to facts. Parang teacher talaga. Kasi naburingan ako kay itong tao na to. Kasi yung kultura ko as a teacher, so syempre, you should serve as a model, di ba? So kung ano yung naririnig mo sa akin, nakikita mo sa akin, yun na ako No? So, ganun. Gusto natin ipakita talaga na ang teacher ay may integridad, honest,
simple, di ba? Pero alam niya kung alin yung tama at mali at ipaglalaban dapat yung tama. Naalala ko yung mga teacher ko, kaya yung mga second parents natin yan. Yes. Actually, parents also. Kaya sadly, ako naman hindi sa, pero yung iba kasi now, parang napansin ko, ibang mga hindi ko nila lahat, baka magalit. pero, meron kasing mga, secondary na yung, yung teaching ba, yung love for it, yung passion. Parang meron na ring monetary, which is actually yung compensation. Dapat lang naman, no? They should be paid well. Jojo, dapat lang naman kasi sa matagal ng panahon, ang teacher talagang nagtitiis talaga siya sa maliit na sweldo dito sa ating bansa. Natuwa na nga lang din ako kasi naipasa sa batas after 13 years yung teaching supplies allowance. Ayan, mga teacher, malapit nyo nang matanggap yan. Ano kung wala pa pala hanggang ngayon? Akala ko natin 5,000 to 10,000 na teaching supplies allowance. Na kami, inaabonohan talaga namin yung kartulina namin, yung whiteboard, yung pagsulat sa whiteboard, yung lahat. Talagang gastos namin mula sa aming sweldo. Kaya dapat lang silang i-compensate ng tama. Kasi ngayon, ang teacher, ang pinakamalit na position sa teacher sa public school, 28,000 lang ang sweldo. Oh. Dapat talaga yan. Oo. Yeah. Pero nag-range siya sa 28 to 33,000 na wala pa Hindi pa talaga sweldo sa ng teacher, no? sinasabi namin disenteng pamumuhay. Right. Disenteng sweldo para sa mga professionals. Saka the reason why you have presidents, vice presidents, ayan, or yung mga magagaling Maliit pala talaga ng sweldo ng mga maestro. born that way. It's because they were taught that way. And if you're taught that way, that knowledge and that passion came from the teachers that taught him or her. Diba? Meron nga akong kaibigan ng mga teacher na naintindihan ko rin yun, ma'am. Boring mo talaga, Jojo. No, kasi ang teachers kasi Animal mo. ibang Imagine, kinesyon niya si VP Sara doon sa sinabi niya na yung sa Davao, bakit walang mga allowances yung mga maestra doon. Bakit di siya nag-question dito sa Cebu? Ang Cebu, mas malaki pa ang income dyan kaysa Davao City. Yung mga ibang syudad na mas malaki rin. Ba't di siya rin nag-question doon? Ba't pinipili lang talaga ang teritoryo ng Davao? May something kasi talaga silang gusto talaga nilang durugin talaga ang mga Duterte nitong mga NPA na to. May interview doon na magiging presidente ba talaga daw si VP Sara. Sabi hindi daw magiging presidente. So kung hindi magiging presidente, ano magiging ni VP Sara? Convicted. Yun ang tanong ko diyan. Kaya tingnan natin yung hula mo kung di ba talaga magiging presidente yan. Kung magkatotoo ba yan. Yari ka pag magiging presidente yan. Sabagay hindi ka na congressman. Yari ka na.